sa baha, lindol at tsunami, may isa pang hagupit ng kalikasan na kinatatakutan sa maraming dako ng daigdig. Ito ang tornado o buhawi. Dambuhalang kumpol ng hangin na humihigop sa lahat ng bagay na nadadaanan nito, pati na mga buhay. Oh gosh, that is a monster tornado. Listen to it! Noong nakaraang linggo, tinamaan ng higanting buhawi o tornado ang state ng Missouri sa Amerika. Look at that. That is destroyed completely. Makalipas lang ang ilang sandali, parang eksena sa pelikula, ang tumambad. Oh my gosh. Wasak na wasak ang mga bahay at mga ari-arian. The wind was coming and I just had my eyes closed for the whole time. Being in that house and hearing things come down and the water all of a sudden rushing through and just concrete and stuff, yeah. Sa pinakahuling bilang ng mga otoridad, mahigit 100 tao ang namatay, kabilang na ang 2 nating mga kababayan. Isa na rito ang 46 anyos na si Grace, isang Kapampangan. Sa San Fernando, Pampanga, natuntun namin ang kakambal ni Grace na si Divine. Papunta sila ng basement, tapos hindi niya namalayan, wala yung anak niya sa tabi niya. Babalik uli siya sa first floor. So nung nakita daw po yung anak niya nakatayong ganun sa wall, ang ginawa niya, tinulak niya yung anak niya. Tapos siya yung nadaganan sa wall. Nakausap pa raw nila si Grace bago umatake ang buhawi. Tumawag po siya, nagpapasalamat, tapos ano po siya, yung masaya, ganun, nag-aabilin siya. Sabi niya, yung mga anak mo, lingapin mo, mas lalo pa ninyong mahalin ng bawat isa, naging tapat kayo sa Panginoon. Talagang na-feel ko na parang iba yung kanyang pagpapaalam sa amin. Katulad ng bagyo, malakas na bugso ng paikot-ikot na hangin ang dala ng buhawi. Oh my God! Kaya maaari nitong mahigop ang anumang madaanan nito. Yun nga lang, kumpara sa bagyo, mas maliit ito at nasa iisang lugar lamang. Ang buhawi o tornado, ito yung biglaang pag-ikot ng hangin na nagmumula sa itaas na maabot dito sa lupa. Napakabilis sir, umaabot ito ng 450 hanggang 500 km kada oras. At habang ito'y lumiliit yung kanyang diameter, mas tumitindi yung kanyang pag-ikot. Madalas din daw umatake ang mga buhawi sa mga may malalapad na land area katulad ng ilang bahagi ng Amerika kung saan bihira ang mga bundok na haharang sana o babasag sa mga namumuong kumpol ng malalakas na hangin. Yung isa naging 2. Ngunit ang mga buhawi, sunod-sunod na ring nanalasa dito sa Pilipinas. Biyernes nung nakaraang linggo, isang malakas na buhawi ang bumulabog sa tahimik na barangay ng San Miguel sa Santo Tomas, Davao del Norte. Kahit tumagal lamang ng 2 hanggang 3 minuto ang buhawi, walang kalaban-laban dito ang mga puno. Tila dinaanan ng delubyo ang mga kabahayan. Ang wasak na bahay nga ni Armando, nagmistulang junk shop sa gitna ng palayan. Nangakot magsabot na to. So pag uli na ko dire nga, abi na ko kanang mga sagingan lang da nga tumba. Pag abot ako dire, gisugat mo ko sa akong kauban nga nananom dire nga. Wala ko limong balay, wala. Tumba na. Ligtas man silang mag-anak, malaking trahedya raw ang pagkasira ng kanilang bahay. May monta, madali sa gobyerno nga. Bisag matabangan lang gud mga ginagmay bago makatukod pa migbalik ang payag. Kaya wala man may kapuyan. Sa huling bilang, 32 bahay ang napinsala. 5 rito, wasak na wasak. Kabilang na ang bahay ni na Terry. Bagamat buo pa ang dingding at mga poste, nilipad naman ng buhawi ang kanilang bubong at iniwan ito sa gitna ng palayan. Kung anong ta, kung naay maluoy ta sa mua, sa gamay ranggon, kapahuman ni aming balay namo, maura na.
Baan manggod ko oy. Dire ka ng kuan balay. Ya lagpot dire. Ya kusina. Muna yung mga danan ni. Muna mong katri-katri. Ang mga anak ni Edwin natikman daw ang puot ng buhawi. Di sila sulod kuan yun. Tanggong isa dire sulod. Upat sila. Pagtumba, dire man siya lagpot. Kanang kahoy mo na kay go sing tiil. Dire na ubag. Singgit pa siya nga pang. Naputol ang tiil. Ipagtanaw na mo, pag-alsa na ko, kumplito man yung tiil. Puro na, katuliin na lang, anak na lang ba? Dili na siya kakuan. Sige na siya gilak. Winasak din ang maraming kabuhayan dito, katulad ng sagingan ni Mang Joven. Nandyan ka kami sa sa gitna ng sagingan Kinukuha namin yung tuyo na na dahon. Tama lang, pagdating ko sa bahay, by seconds, sumunod sa amin yung ulan, hangin. Kaya ito, tinakbo lang namin Lumundag-lundag lang kami sa kanal Kaya kung inabutan pa kami, wala na, baka nagkabali-bali na kami dyan. Halos 50 mil daw ang nalugi sa kanya. Wala na kami magagawa dyan, kundi pasikasuhin na lang. Alagaan lang yung mga natira ng mga malas talagang buhawi. Ang isang itinuturong dahilan ng pagkabuo ng buhawi, ang biglaang pagsasanib daw ng mainit at malamig na hangin. Katulad ng nangyari sa barangay Balungaw sa Kalumpit, Bulacan. Matapos daw ang isang napakalakas na ulan, umatake ang isang ipo-ipo o buhawi at isang bahay ni Annalyn sa matinding na pinsala. Yun yung mga dating bahay. Yan, itong mga yero, mga kahoy. Sa sobrang lakas nga nung bumagsak. Nagtayo na lang siya ng barong-barong para may pansamantalang masilungan. Ayun nga, yung tinayong maliit na bahay-bahayan na yun, nakasya-kasya ka lang, pati lutuan mo, pati kainan mo, tulugan mo, andun na yun, nakita mo, pero tumutulo pa rin yun. Kung yun talagang mangyari sa'yo, na nasira, ano pang gagawin mo? Wala ka nga lang magagawa dahil sira na. Ang mga buhawi, hindi lang daw sa kalupaan nabubuo, maaari rin daw itong mag-ipon ng lakas sa katubigan at maging isang water sprout. Katulad ng amateur videong ito na kuha sa Manila Bay. Pero nito lamang Martes, sa Barangay Santa Rita sa Cabiao, Nueva Ecija, sa ilog naman daw nabuo ang buhawi. Ang 87 anyos namang si Lola Thalia, nabagsakan daw ng hollow block sa ulo nung gumuho ang kanilang bahay. Ako, naiwan pa ako dahil na marami pang abo-abo dito kung malikpit ko muna yun. Ngayon, tagakita ko na lumilipad yung yero, lumundag din ako sa bintana. Hindi pa ako nakuha lumundag. Yung hollow block, bumagsak na ganun, nakaganon na. Nang matamaan na ako, sabi nakman na, bumagsak na ako. Pero nung nagising siya, mas malaking dagok daw nang nalaman niyang wala na siyang matitirhan. Pagkagising ko, mabulagat ako, dungawin ko. Napaiyak na naman ako. Dahil wala, kaya ako naiyak. Saan pa kami hahantong? Mapakahirap pa makisunog. Dahil sa bilis na mabuo at mawala ng mga buhawi, hindi raw nalalaman agad kung saan ito eksaktong tatama. Pag nakakita sila ng tornado, diba, nasa loob sila ng bahay, unang-una, huwag nang lumabas. Huwag lumapit sa mga bintana, pwedeng mabasag yun ng isang tornado at matamaan sila. Hanggat maaari, kung meron silang basement, doon muna sila. Ngayon naman, kung nandun ka sa nabutan ka, nasa labas ka ng bahay, nasa ilang ka, ang pwede mo na lang gawin, kung wala ka na talaga mapagtaguan, dumapa ka na lang, tsaka protektahan mo yung ulo mo. Oh gosh, that is a monster tornado. Maraming ulit na nating napatunayan na hindi kayang patumbahin ng kahit na anong unos ang ating katatagan. Hindi rin tayo natitinag kahit pa ilang malalakas na bagyo ang dumaan. At ngayong mga buhawi naman ang nagbabanta sa ating buhay at mga hanap buhay. Maging alerto pa rin at listo at patuloy na manalig.